Pastor Apollo Kibuloy, pasok sa Magic 12 2025 midterm senatorial election. Marami naman sa mga netizen and different kinds of societies ang nag-predict na si Pastor Apollo Kibuloy will win in this coming midterm senatorial election at papasok pa siya sa Magic 12. At marami rin sa mga netizen ang nagtataka na kung bakit ang pangalan ni Kibuloy ay hindi sinasama sa mga kasalukuyang survey na naglalabasan. Ang tanong ng karamihan, mga botante, ano raw ang dahilan at sino ang pumipigil at ayaw nilang malaman ang katotohanan na kasama si Pastor Apollo Kibuloy ay malakas sa mga survey. Batid ng marami na si Pastor Apollo Kibuloy ay nakakulong sa Taguig Provincial Jail sa kasong hindi pa napapatunayan na pag-initan lamang siya ng makapangyarihang tao sa administrasyon ni PBBM. Isa sa mga naging dahilan ay ang pagbatikos ni Kibuloy tungkol sa pagbawas ng kamera sa conflict funds ni VP Sara Duterte. At dahil dito pinag-initan ng kamera ang SMNI at pinatatanggal ang prangkisa ng nasabing Television Broadcasting Network. At marami pang causes at reasons ang ipinupukol kay Pastor Apollo Kibuloy. At isa na rito si Risa Hontiveros at pati na si Party List Teacher Act representative na si Franz Castro ay sumira din kay Pastor Apollo. Ang matagal ng dismiss case ni Kibuloy sa DOJ Davao about child abuse and human trafficking at yung ano-anong unfounded accusation ay binuhay. At ito ay kinatigan naman ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang ito ay ilan lamang sa iba't ibang klaseng masalimuot na kontrobersya na kanyang kinakasangkutan sa korte na dapat niyang harapin. Subalit sa kabila ng lahat ng mga ito, marami pa rin naman ang lubhang naniniwala na ang lahat ng ito ay malalampasan at lalabas din ang tunay na katotohanan. Maraming mga netizen ang lubhang nalulungkot sa pangyayaring naganap sa buhay ni Pastor Apollo. Si Pastor Kibuloy na tapat na naglilingkod sa Diyos ay ibinaba ng tao. Nilapastangan pati na ang kaharian na itinayo niya sa Davao. Dugo at pawis ang pinuhunan ni Pastor Apollo Kibuloy kasama ang mga kaanib makapagpundar lamang ng largest kingdom hall dito sa lupa. At sa ilang iglap ay naiswasaking ng mga taong naiinggit sa kaniya. Ang tanging naging paraan ni Pastor Apollo Kibuloy para naman ang mga kasalanang ibinibintang sa kanya ay mawala at mabawasan sa paningin ng tao ay kumandidato siya bilang senador ng Pilipinas. Subalit marami pa rin mga tauhan sa ating pamahalaan ang kumukundi na sa kanya at tumututol at pinapadisqualified pa nga siya sa COMELEC. At ngayon ng December 29, 2024, ipinahayag ng COMELEC Commissioner na tuloy ang kanyang kandidatura at hindi siya disqualified. At ngayon nga maraming mga sympathizers, followers at voters ang mga naiinip sa present survey at hindi sila makapaniwala na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi mananalo. At dahil dito, nagkanya-kanya na lamang silang survey ang mga tao at sa static score taking the same data commission on Facebook page commission on December 15 up to November 2024 with almost 10,000 correspondents with margin of error 0.2%. Sa lugar ng Cavite, Batangas, Quezon, Laguna, Kibuloy sa total percent o 53% na siya ay mananalo. At sa Gawing Bulacan, Pampanga, Laguna, 48%. At sa Pulong Baguio, Pangasinan, Aurora, and Ifugao Province, he got 51%. At sa Ilocos Province, he got 30%. Medyo mahina dito si Kibuloy sa Kailacanuhan Province ng kanyang rival enemy, PBBM. At dito naman sa baluarte ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan marami siyang taong natulungan at tumulong din sa kanya nang siya ay nagpapagawa ng arena.
Dito siya kukuha ng malaking boto sa Region 11, Davao Region, Duterte and Quiboloy County, having registered of voters with 5 million. Dito may 80% win at sa Region 10, Northern Mindanao, with having 6 million registered voters, with 50% sure win, pasok siya sa Magic 12. At sa Zamboanga Peninsula, with having 3 million registered voters, 73% ang sure vote niya. And at long last, isa sa Duterte Country ang Kabisayaan, Cebu Peninsula, including Central and Northern Visayas. He got 100% to sure win with a total of 4 million registered voters. Inuulit ko po, ang survey na ito ay ginanap noong November 15 up to November 20, 2024. With a total of 10,000 correspondents, margin of error plus or minus 2%. Ang Diyos anak na nagkatawang tao dito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan ay dinuraan at tinalipusta. Ipinako sa krus ni Poncio Pilato. Ganito ang ginawa ng mga natulungan ni Quiboloy. Subalit sa bandang huli ay kinalaban pa siya, si Pastor Apollo Quiboloy. Ibinaba sa kanyang trono, siniraan, inafi. Sa kulturang Pilipino, kung sino ang afi at minaltrato ay siyang tinutulungan ng kapwa Pinoy. Ikaw, ano ang matutulong mo kay Pastor Apollo? Ano ang matutulong mo sa kanya? I-comment me naman. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, just comment down below, follow, like, and share Gemsnet TV, and thank you for watching.